Ayan, ano ba itong mga abogadong ito? Malawang galang na sa inyo ha. Ang konsekwensya niyan, pag nag-recant ka, walang saysay yung recantation mo. Alam mo kung bakit? Umamin ka at nagsoli ka ng pera. Di inaamin mo nga, nakasama ka doon sa krimen. Paano? Hindi lang yung hindi na may babalik, kung hindi, inamin mo, nakasama ka. At ang prueba noon, nagsoli ka nga ng pera, ang ninakaw mo. Talaga naman. Secretary John Vic, hindi ka kasi nagkukonsulta sa mga abogado mo eh. Ito naman mga abogado mo, hindi rin nagbibigay sa ng mga advice. Pag meron pong sa inyong lumapit, nasuhulan kayo, kahit na third person, kadali niya eh, di tanggapin nyo kunyari para mahuli nyo, o di pwede nyo nang i-entrap. Siyempre, yung principal niya harap sa inyo. O, yun naman ang hihingi nyo. O, sige, maghanap kami, mag-usap kami. Isang crime, ang binibigyan mo ng proteksyon yung mga nagpapanggap na hindi terorista komunista pero gumagalaw na terorista komunista, nagsasalitang terorista komunista, pinagtatanggol ang mga dinidemanda ng gobyerno at alam na kondema ang ginagawa ng mga terorista komunista. O yan ang mangyayari dyan. Mawalang galang na Jinggoy, pukonsulta ka. Hindi basta ganun kasimple. Hindi natin malalaman kung ano ang kahinatnan dahil sinalang na si Torre at yung abogado, hindi niya alam kung okay yung kanyang cross-examination o hindi. Pero maintindihan. Dapat alam mo kung okay yung cross mo o hindi. Regardless of kung anong opinion ng judge, kailangan alam mo sa sarili mo kung okay ba o hindi ang yung cross-examination. Hindi natin alam, I have to see the transcript of the cross-examination para makapigay ako ng opinion kung okay o hindi yung cross. Pero hindi pa naman yata tapos. So, tingnan natin. Yes po. Padala niyo ako ng transcript para makita natin. Yes, attorney. Patuloy pa rin po ang hearing. Mahina ang boses mo. Hindi kita marinig. Ito na. Hindi yan ang tanong. Ang tanong dyan bakit sila nanghihikayat? Ayun. Ibig sabihin, wala silang ebidensya at naghahanap sila ng ebidensya. Kailangan nila ng mga testigo. Yan na nga ba sinasabi natin na lalo lang na paghahalata na talagang tinatarget nyo ang dating Pangulong Duterte. Kasi kung malakas ang ebidensya nyo, why do you have to encourage people, the police specifically, to testify? Wala. Wala kayong testigo Maliban doon sa biktima. Siyempre, ang biktima, palagi na lang sabihin nila, may ginawa. Pero kailangan mabalidate. Wala siguro magbabalidate. Kaya ngayon, nakikiusap kayo sa mga pulis mismo. Yung mga pulis, pag yan pinatestify mo, lalo kayong talo. Kasi siyempre sasabihin niya kung ano yung nangyari. Totoo. Ang problema, hindi siya marunong maghuli ng mga nambabribe. Kasi, gaya na sinasabi niya, mahirap daw ngalanan. Kasi hearsay lang, dahil third person lang. Ako, Secretary John Vic, hindi ka kasi nagkukonsulta sa mga abogado mo Ito naman mga abogado mo, hindi rin nagbibigay sa ng mga advice. Pag meron pong sa inyong lumapit, nasuhulan kayo, kahit na third person, kadali niya di tanggapin nyo kunyari para mahuli nyo, o di pwede nyo nang i-entrap. Siyempre, yung principal niya harap sa inyo. O, yun naman ang hihingi nyo. O, sige, maghanap kami, mag-usap kami. O di may entrap nyo, mahuhuli nyo sa akto. Ayun talaga. Unang-una, tanong ko dyan na-aproba na ba ng hukuman niya? Kasi ang hukuman, di naman ng DOJ. Hindi rin ng ombudsman ang di-decide kung sila yung magiging state witness or not. Na-aproba na ba yan? Yan ang unang tanong. Yan ang saliksigin nyo kung nag-apply na sila sa hukuman. Ang hukuman naman, decision yan Number two, batay sa mga testimonya nila at ng iba, hindi sila list guilty. Talagang kasama sila, conspiracy. Principal lahat sila. Mangyayari dyan. Tapos ito namang nagsasalita niya sa DOJ.
Ang sabi, ano ang konsekwensya doon sa pagsoli ng pera at nag-recant? Anong mangyayari? Sabi niya, ay hindi na may susoli. Ano ba yan? Ano ba itong mga abogadong ito? Malawang galang na sa inyo ha. Ang konsekwensya niyan, pag nag-recant ka, walang saysay yung recantation mo. Alam mo kung bakit? Umamin ka at nagsoli ka ng pera. Di inaamin mo nga, nakasama ka doon sa krimen. Paano? Hindi lang yung hindi na may babalik, kung hindi, inamin mo, nakasama ka. At ang prueba noon, nagsoli ka nga ng pera, ang ninakaw mo. Talaga naman. Ang mahalaga dyan, hindi na mo na kailangan pasailalim pa sa witness protection. Kasi meron silang kapangyarihan na bigyan nila ng proteksyon. Police protective custody kasi alam nila na mahalaga yan. Mahalagang either sa testigo o mahalaga na mga akusado yan. Kasi baka tumakas, either tumakas o magpakatiwakal. O yan. Kaya wala, hindi ginagamit ang mga sentido ko muna. I'm sorry to say. Well, alam po ninyo, yung kasong yan, naging controversial yan, hindi ba? Siguro ang feeling ni Mr. Atungan ay hindi siya nakakuha ng katarungan niya sa preliminary investigation at sinampa ng kahit na walang probable cause. Kaya ayaw niyang magpakita o ayaw niyang sumuko. Para din ni Bato de la Rosa, para sa kanya, illegal ang gagawin sa kanya. Kaya he is making himself scarce. Pero alam po ninyo, ito para sa lahat ito, para sa lahat. Para sa lahat na inaakusahan ng mga krimeng heinous crime, mga capital offense, lahat. Ang hindi ko maintindihan sa mga pulis at sa otoridad, ngayon kayo nagpapakitang gilas, bibigay pa kayo ng bribe na 10 million, sabihin nyo heightened ang monitoring, sus Maria Josep. Kung yan ba, nung nandyan pa siya, visible pa yung mga akusado, minomonitor nyo na. Di ba? 24 hours mo minomonitor, di alam mo kung saan pupunta yan. By the time may warrant of arrest, hindi niya naman ginawa. Yan. Tawag dyan again ay common sense, sentido común. Creativity lang yan. Wala, natatawa na lang ako sa kanila Unang-una, pinaalis nyo Pinayagan nyo umalis. Pwede namang hindi paalisin. Kasi yung mga cabinet member, nagpapaalam yan kung pwede silang umalis o hindi. Kung hindi nyo ba pinayagan, hindi nandito pa yan. At nung nakalis, kung kinansel nyo ba ang passport, hindi na nakatakas yan. Yan ang problema nga. Wala kayong mga sentido común You're not using your common sense. Kadali-daling gawa ng paraan yan unless na talaga sinasadya nyo. Tingnan nyo. Ito, ulitin ko na naman yung sinabi kanina ni Secretary John Bing. Ngayon, inulit naman itong si Boying Rimulya. For a lawyer, ano ito maintindihan? Parang hindi yata nag-practice ng batas to. Kasi, tingnan nyo sinasabi niya, alam mo, mahirap kasi dahil third person walang hindi maitahi ang koneksyon. Sus Maria Josep. Hindi itahi mo, kadali-dali itahi. May lumapit sa iyo si Juan de la Cruz, pumunta, Sir, meron akong rito na kung pwede daw kayong ganito, ito tatanggapin nyo, ganito pero kung hindi mo papansinin at tapos sasabihin mo sa taong bayan, may nagsusulo ka sa akin, hindi ko tinanggit, sus Maria Josep. Ang gawin po ninyo yung mga sinusulan, umuo kayo para makilala nyo kung sino yung principal. Siyempre maghaharap kayo saka nyo tikluin kakainis. Actually, may position na ako dyan, diniscuss ko niya nung pa. Unang-una, yung sinasabi ni Recto na isoli na yung pera, yung savings na nilagay sa treasury, na ibalik na.
balik na sa PhilHealth, nadagdagan pa nga. Mali yun, ha? Kasi, di ba, sabi natin sa programa natin, yung inilipat mo from PhilHealth at saka isa pang ahensya ng gobyerno na pera amounting to billions, nilipat mo sa Treasury. Nilagay mo sa Treasury. Yung mga perang yan, yung po yung ninakaw Yun yung inilagay doon sa flood control projects. So ninakaw. Sabi ng Korte Suprema, isoli nyo yan ha. Ang ginawa ng gobyerno, kumuha sa treasury ng pera para ilagay, isoli. Teka muna. Ninakaw na nga yung nilagay mo Yun nga ang ginamit sa flood control projects. Bakit yung taong bayan na ninakawan, siya pa mag-aabono doon sa ninakaw. Kaya mali ka doon. Mali ka, Rafi. Rafi. Tama, Rafi Recto. Maling-mali. Now, doon naman sa puntong dinimanda ng plunder. Sinabi ko na rin ito sa programa, matagal na. I think I was the first one to make a legal opinion on the matter whether Recto, Ledesma are criminally liable. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali yan. Illegal yung batas na yan. Yung special provision yan, siningit nyo. Yan ang problema. Dinidemanda nyo si Recto, si Ledesma, doon batay sa deklarasyon na mali. Illegal yung ginawa niya. Illegal nung magbigay ng desisyon. Pero nung wala pang desisyon, si Recto sa si Ledesma, kung transfer nila, ito'y sinusunod nila yung batas. Kasi nga may batas, may provision Doon sa national budget, nag-rider sila doon. So, hindi naman mga abogado yan. Nakalagay dyan na batas. Yan ang batas. I-transfer yung mga savings. Doon transfer. Kung madali sabi, may problema kayo. Hindi magtatagumpay kayo sa plunder. Kasi meron silang depensa. We were just following the law. The law which was declared unconstitutional now. But prior to that, it assumed na ito ay regular na nakapasa sa Kongreso at valid until declared as unconstitutional. Kaya walang liability. Kumbaga, in good faith kami. Di ba? O yun. Unang-una, nasabi ko na rin ang posisyon ng programa natin. Matagal na rin yan. Sinabi ko, walang masama sa red tagging. Kasi actually, tinatag ka because yung mga galaw mo, yung mga pananalita mo, yung hindi mo paggawa ng isang bagay na dapat mong gawin, kung hindi ka isang teroristang komunista, ay yun ang pinaka-ebidensya bakit na ilalarawan ka na ikaw ay isang supporter o isang teroristang komunista. Kumbaga may kasabihan tayo, di ba? You move like a duck, you quack like a duck, you act like a duck. You must be a duck. In other words, if you talk like a communist terrorist, you move like a terrorist communist, you defend communist terrorism, and then you do not condemn terrorist communism, most likely, ikaw komunista, pinagtatanggol mo pa. Di ba? So bakit mo gagawing isang krimen? That's part of the freedom of expression and of speech. Ang mangyayari dyan, pag yan ay ginawa mong isang crime, ang binibigyan mo ng proteksyon yung mga nagpapanggap na hindi terorista komunista pero gumagalaw na terorista komunista, nagsasalitang terorista komunista, pinagtatanggol ang mga dinidemanda ng gobyerno at alam kinukondema ang ginagawa ng mga terorista komunista. Yan ang mangyayari dyan. Mawalang galang na Jinggoy, pukonsulta ka, basta ganun kasimple. Alam mo, hindi lang ikaw yon, pero gaya na sinasabi ko sa inyo, pag tayo ay mananahimik lang, talagang mangyayari yung mga kinakatakutan nyo. Pero pag tayo ay magkaisa, lumabas sa kalye, kalampagin natin ang gobyerno, hindi tayo matatakot,
hindi tayo mangingimi, hindi tayo tatamihimik, walang magagawa ang gobyerno kasi tayo lumikha ng gobyerno. Tayo naglagay sa kanila. Tayo rin ang pwedeng umalis, paalisin sila. Ayan, ito naman po from Raven May Channel. Pilipinas, Duterte pa rin. VP Sara, the next president of the Philippines. She will make the Philippines great again. Ayan. Kaya Robin, sumama ka sakali eh. Ayan. From Phil Shield, sana man lang matanggal na yung mga salot sa bansa, mga walang silbi kung di magnakaw lang. Lahat kawatan at mismong namumuno kawatan, kunwari pa. Mismong presidente pumirma sa nakawan, mga mahilig sa paliko-liko, mga useless. At ito na, hindi ko na babasahin yung part na sa last part ng diretso, attorney. Huwag na magpapadala sa selling the drama. Ayan, yung huling parte ng message niya. Kels, kung naniniwala ka dyan, magikayat ka na sumama sa'yo sakali ng mapayapa ang mga kaibigan mo, mga miyembro ng pamilya mo, nasa abroad o nandito o nasa abroad ka man, dito. That's the only way. Maniwala kayo. Walang mangyayari sa atin, hindi tayo lalabas sa kanya. Ayan. Ito naman po from Mel, mas malaki pa nga pagmumukha at pangalan ng mga politiko kaysa sa mga programa ng gobyerno. Buti sana kung pera nila ang ginagamit, pera naman ng taong bayan, hinugot. O yan ang dapat na may batas na hindi po pwede automatic tanggal sa pwesto. Maglalagay mo pangalan mo, trying to get a credit, trabaho nila yun. Ayan. At the same time, binibigay nila sarili nilang credit. At the same time, pala ang dami nilang nakuha ang pera doon sa proyektong yun. Kinukuha pa nila yung credit, Attorney Sal. Kumuha pa sila sa pondo ng taong bayan. Nako, paldong-paldo sila dyan, Attorney. Ito naman po from Mel, ang live comment po niya. Gumawa na naman ng istoryahe ang magkapatid na Rimulya ni hindi nga nila mapangalanan kung sino ang mga nagbabribe sa kanila kuno. Sino mga friend ng friends nyo ang nagsabi, drama pa more. Ayan. Narinig niya yung komentaryo natin sa araw. Ayan. Opo, yan. Tama po kayo dyan. At meron pa siyang isang message, Attorney Sala. Ang mga state witness po ba ang tetestigo sa sarili nilang pagnanakaw? Yung mga state witness, kaya nga state witness yan. Umamin sila na sangkot sila. Pero ang dapat malaman ng mga kababayan natin, ang hukuman ang magsasabi kung ikaw ay least guilty or most guilty or equally guilty. Ayan. Babatiin lang po natin, Attorney Sal, yung mga nanonood ngayon sa ating live streaming sa YouTube. May nagpapabati kay si Andrea Gueco watching from Singapore. Ayan. Kumusta ka? Ayan. At si Mel, active natin na viewer, si Lynn Tasha. May comment siya kay Secretary John Vic, Attorney Sal. Pare-pareho lang naman kayo, John Vic. Sabi ni Lynn Tasha. Tapos na ba? Meron pa bang babasahin? Kasi meron akong babatiin. Ayan, yan na po ang last na mensahe nating tatanggapin, Attorney Sal. Baka meron pa po kayong Itong birthday greeting. Kasi itong tao ito, kilala ito sa buong bansa. Yan, sino po yan, Attorney? Bigyan natin ng pagpapahalaga. Sapagkat itong tao pong itong may birthday ngayon, marami ang ginagawa ito na hindi niya ikinakalat, ibinabalita, nagbibigay ng mga pondo sa mga empleyadong malilitan sweldo nang walang nakakaalam. Pero nakakarating sa atin Pagkatapos marami itong ginagawang proyekto, nililinis, walang bayad, yung mga kanal natin, yan yung tanda mo yung mga yan sa Pasig River. Ginamit ito ang kanyang resources, kanyang kumpanya. Tapos pinaganda niya yung airport. Alam niyo kung sino ang tinutukoy natin, si Ramon Ang. Si Ramon Ang ay nagdaraos ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, Ramon Ang. Alam po ninyo, isa ako sa mga naunang nagsabi sa kanya, nung makilala ko siya at nakahunta ako ng matagal, sabi ko, Don Ramon, ikaw pala dapat na maging presidente ng bansa. Ang galing mo pala. Saka marami ako naririnig sa'yo na hindi mo alam.
mahusay ka talaga. Ano po sabi niya, attorney? Presidente, sabi niya, naku, seksa. Mahirap ang tatakbong presidente. Kaya mo na, dito lang ako. O yan. Happy birthday, Ramon Ang. Sana lahat ng mga bilyonaryo na kagaya mo, dumami pa kayo. Kasi maraming mga magagaling at mababait. Mga humble yan. Kaya nila Andrew Tan yan. Sino pa? Eh si Oson C. Yan sila William Gatchalian. Marami yan. Sila Antonio Co. Marami ho yan. Si Joey Concepcion. Mga, sino pa? Yung mga may-ari ng Robinson, Magnolia. Sino nga ba yun? Mga Gokong Wei. Gokong Wei. Ayan, sana mga gaya. Pati sa Pure Gold. Marami silang ginagawa na hindi pinapalam sa taong bayan pero sumusuporta sila. So, Ting bayan. ito, from rags to riches ito. Hindi nakaw ito. Magaling talaga ito. Mekaniko lang yan, di ba? Oo nga, Pero tingnan. attorney, no? Pati din yung sa C, yung may-ari po ng SM, from ano din sila, from rags to riches. Halos lahat ng bilyonaryo ganyan, rags to riches. At saka kagandahan pa ni Ramon Ang, marunong siya magbigay ng pagpapalaki sa kanyang mga anak. Humility, disiplina, kakailan masipag ka, Tama. mapakumbaba ka. O yan ang mga elemento kung bakit naging Ramon Ang siya.